Palabas na tayo ng mall. So, effective nga. Maganda rin yung content yung daily routine. Araw-araw record ka na ginagawa mo sa record. Na-develop mo pa pag-usap sa tao. Sa camera muna pala. Pinapractice mo mabuti na salita sa harap ng camera kasi hindi ko alam yung orient sarili ko kung saan ako titingin. Dapat daw doon sa mismong lens. Pero pag ganito naman, naka-display yung pinaka-harap. Talikod yung camera. Okay na. Parang tinuturbo lang kayo sa mga pinupunta. Nasa Uptown Mall ako eh. Ayun, libre ang internet dito. Ang dami na upuan dito. Sa ground floor, ilan yung upuan dyan. May 8 dito. Tapos mayroon pa dyan parang suite. Capacity 4 na tao. So, bawat floor, siguro may 20 mauupuan. Hindi naman lagi napupuno yun. So, kumbaga, laking bagay din na Uptown. Magwala ka ng budget for data. Mahal na ng data ngayon, grabe. Kapag vlogger ka, regular upload, download, yung 100 pesos mo, saglit lang, isang araw lang, upos yung data mo. Na-experience ko yan. Talagang grabe ang consumption ng data pag nag-ano ka. Vlog. Ayun, palabas na tayo. Tapos diretso lang tayo. Pagdalaw ng katawan. Parang shock absorber ba? Yung camera, stable. So, medyo maulan ang panahon ngayon ha. Siguro na cloud seeding. Ayun, nakapag-upload tayo ng isang content ngayon. Ganito yung ginawa ko yung day na sinunod ko yung tips ng mga vlogger na ano yung mga topic ideas, 50 topics na pwede natin magawa. Ito yung daily routine na kung magre-record ka, naglalakad o kung papunta ka sa daily routine mo, tapos wala masyadong editing yung ginagawa. Alisin lang yung mga photo bomber pa, tinatawag na photo bomber, naalis lang sa recording. Ayaw nga dead air, naalis. May editing pa rin, pero ibig sabihin yung from zero to being hired, applying on a particular job. Pero syempre, doon ako sa expert yung job na pinagdaanan ko. Hindi naman ako masabing expert, pero ito kasing current na source of income. Gawa ako from start to finish, parang ano yung mga gagawin mo, preparasyon ay madadalin mo pag-a-apply ka, tapos ano yung mga sasabihin mo sa interview. Mga kumpanya, hindi nagsasabi rin na yung palang pooling pa lang pala sila, tinatag na pooling, nag-iipon pa lang sila ng mga tao. Tapos halimbawa ngayon, April. Pala, June pa yung start ng training. Pero nag-hire na sila, tapos paghihintay ka ng matagal. Yung sakit na, naghintay ka na ng matagal, tapos sasabihin nila bigla na hindi ka nag-qualify, meron ka naging kulang. Ayun na, masakit. Kaya, huwag kayo matakot na tanongin kung nag-a-apply kayo, kung pooling pa kayo o start agad pag nagtrabaho. Pauwi na tayo, magandang panahon yan, kaya umuwi ako maaga kasi hindi masyado mainit. Kaya naman ako nag-busy rin na nag-vlogs kasi sobrang init ngayon din sa bahay, tapos pakahina pa ng signal to. Mahina talaga, kaya lumalabas ako. Bukod sa malamig na sa mga malls, libre pa yung internet. So, hindi nagtatrigger yung hypertension sa akin kasi medyo nagkakaedad na tayo. Meron na tayong hypertension.
Same time na sustain natin yung ating mga channel. Marami akong kailangang ayusin. Nag-iisa ako. Parang 1-man team ako eh. Marami kasi akong channel na naka-ready na. Tsaka naka-up na eh. Meron tayong food channel. Meron tayong gaming channel. Meron tayong AI channel. Tsaka itong main channel. Sa YouTube pa lang yun. Tapos sa TikTok pa, meron tayong mayang affiliate shop. Affiliate marketing. Tapos meron tayong main channel din doon, Velvet channel. May AI channel din doon, may food channel din doon sa TikTok And yun, kung ano yung pagkakitungtingin natin sa lahat eh. So ilang social media, Instagram, TikTok, Facebook, or Meta. Tapos YouTube, 4. Kung 4 sa isang social media, times kung ilan yung social media na yan. So, ganun karami channel in everything. Kung nag-iisa lang ako, burnout talaga. Kaya madalas ako nabe-burnout eh. Pero, kumbaga, tuloy lang. Rest if we must, but don't you quit. It's never late pa naman eh. Kaya sabihin 2024 na parang huling-huli na tayong nag-YouTube. Para sa akin, napapanahon pa rin ito. Ginawa ko na to nung pandemic. Kaya lang ang mali sa akin, hindi ako nag-research. Ginawa ko to, nag-vlog na ako, video ako ng video, upload ako ng upload. Hindi ako nag-research ng mga tutorial na mga tips. Talagang mga legit na tips galing sa mga legit vloggers. I suggest kung magre-research kayo ng tips, yung mga nasa abroad, yung sa US. Mga tips nila kasi talagang iba yung format ng vlogging sa Pilipinas eh. Iba yung format ng vlogging sa US. Sila sa US, content driven yung kanilang pinopromote. Sa atin naman sa Pilipinas, yung building a community of vloggers na parang magsasabay-sabay silang aangat. Parang a group of small YouTubers. So yun, nung naintindihan ko yung mga tips nila, doon pa lang ako nagsimulang gumawa ng mga ganitong content, yung mahaba na kausap ko camera, kahit na mga simple videos lang siya, tapos nagsasalita lang ako sa background. Content siya na maganda na kahit paano mabibigyan talaga ng mga gusto matuto, kahit paano mag-draw din ng attention. Content na rin. So, magandang pagsimulan. Kasi may requirement eh, yung watch hour, 4,000 hours. Yung subscriber, nakuha ko na, 1,300 na 1,000 lang naman kailangan. Nandun ako sa point na kailangan ko ma-hit yung watch hours. So, ito na naman tayo, bumalik tayo sa dati nating dinaanan. Gilid ng Serendra, 11th Avenue. Diretso lang kasi pala eh. Isang straight lang kasi nalilipin. Dating sa dulo, isang kaliwa lang konti, tapos diretso ulit pababa. Tatawid ako ng C5, andun na ako sa aming tuluyan. Malapit lang. Yan, mukhang pumabor sa mga nagko-construction yung panahon. Hindi sila masyadong nainitan kasi medyo ngayon makulit yung panahon. So yun nga, next siguro paghahanda ako research sa Rentra. Nalagyan ko ng mixing history yung may-ari ng Serendra at gaano kalaki ng area. So, pwede nga pati yung magkano paano magkaroon ng sariling unit dito, how much yung kailangan mo yung handa, or may mga bakante po ba dyan sa loob na residential units.
Pero tingin ko sa dami ng ano nila, building. Marami ang bakante. Tsaka makaka-avail ka dyan sa surrender ng ano eh, yung may-ari, rarentahan mo yung unit niya. Yung mga ganong ino-offer sa mga condo units eh. Yung may-ari gusto niya paupahan yung kanyang condo kasi nasa US siya, nasa abroad. At least na-maintain yung kanilang condo. At the same time, kumikita pa sila. To subscribe to YouTube Premium. Ito, naka-premium ako ngayon pero free one month lang. So after a month, babayaran ko na siya. 100 plus. 159 lang naman naman. Plano ko siyang kunin kasi walang ads. Tsaka maraming benefits yung naka-YouTube Premium. Lalo na nag-vlog tayo. Mahalaga yun. Unlimited download yata ng mga kung anong gusto mo i-download. Yung feature kasi na-download sa YouTube, kahit wala ka internet, pag nag-download ka ng YouTube, mapapanood mo siya kahit walang connection ng internet mo. Kumbaga offline mode, mapapanood mo yung YouTube na na-download mo siya sa phone mo. Tapos pati yung mga editing softwares like CapCut, yung premium niya version. Canva pang gawa ng mga thumbnails. Full version niya, target ko maka-subscribe. Siguro kung maganda na talaga yung channel at nagmo-monetize na, pwede natin regular na subscribe. Pero tingnan natin kung makakasurvive tayo ng di full version yung mga app natin, makakapag-upload tayo ng mga content. Kasi hindi na ako mag-upload ng content na walang magandang thumbnail. Kasi requirement yun ang natutunan ko. Magandang thumbnail, magandang title,